Eric Barker, Sir Jonathan, mas naniniwala po kami sa inyo. Sir, kakampi mo kami mga taong bayan. Wala na pong naniniwala sa mga senador, mga sinungaling sila, lalo na si Junggoy, kasabwat din sila ng Lam at Nicomar. Yan po si Eric Barber. Okay? Si Aldon Di Gloria, Attorney Roque, about doon sa drug test result na galing sa St. Luke's, bakit one substance lang? Di ba dapat lahat ng prohibited drugs? Ano tingin nyo? Bakit nga one substance lang? Yung nga din po yung ipinagtataka ko, no? At saka na very specific, cocaine. Ibig sabihin, doon pa lang sa pagpapatest niya, ang aminado na siya, cocaine user siya. Kasi, bakit cocaine use? Cocaine, yung drug test na ano na yun, no? But for cocaine, lang. Ibig sabihin, aminado ka na gumagamit ka ng cocaine. Kasi kung papadrug test ka lang, kasi sabi nga ni ni General Coy kanina, no, ang usual na drug test marijuana at saka yung marijuana at saka yung sabulang Pero kung mapapansin nyo, binalikan ko yung dati yung pinatest ni ni dating kandidato na Inday Sara, maraming mga klase ng mga na dangerous drugs na nandoon yung controlled medicine At saka bilang PIDEA agent, how reliable ba ho yung urine test na yan? At bakit kinakailangan hair follicle test? Yung mas po yung sa sinasabi po ng mga napapagtanungan ko na mga chemist, mas daw po yung hair follicle test kasi mas matagal yung yung magiging coverage niya paatras. Para po yan yung sa yung examination sa diabetic na iba yung tinutusok dito, iba yung dito sa dugo. Yung mas mas accurate, mas yung niya. Mas yung kumbaga sa yung makikita kung ano nung paggamit niya, kung galong katagal yung niya. Well, kapareho po ito ng tanong ko galing kay Ten Quetzon. Yung informant na sinabi ni Senator Bato, siya ba ho talaga yung informant ninyo? Pagpaumanhin po ninyo at isa lang po yung sagot ko, hindi ko po ma-share sa inyo sapagkat mahirap po sirain yung tiwala at hindi ko rin po maatim ng aking konsensya kung may mangyayari po doon sa informant. So sinasabi nyo, buhay pa yung informant? Kasi sabi ni Senator Bato, patay na yung sinasabing informant na yan Sa akin po, ang generic lang po yung akin. Kaya, kumbaga, hindi po yung informant mismo Kung ang informant, halimbawa lang po, halimbawa, patay nga yung confidential informant, paano naman yung pamilya? May epekto po yan May epekto po Kaya hindi maatim ng konsensya ko kung may mangyayari. Kasi nagtiwala po ito Kung ako po ay may impormasyon, magtitiwala ako sa inyo kasi talaga namang pinangangalagaan yung interest ng confidential informant. Galing naman po kay undergrad na bangag, sir, posible ba na-dispose yung mga docs just because hindi natuloy ang ops or posible ba pinull out na ni Ochoa even before? Yun po ang tanong. Wala po ako idea kasi doon lang po yun sa opisina. Hindi ko po alam kung ano nang naging disposition nila doon. Okay. Tapos, Jojo Miana, Attorney Roque, pakitanong naman kay Agent Morales kung may mga evidence pa ba siya na i-reveal sa next hearing. We support again Agent Morales from AFP retired personnel. Meron pa ba mga bagong ebidensya daw? Yun lang po, kung yun lang po yung nandun, yun lang po yung doon sa aking personal knowledge patungkol doon sa mga dokumento na ni-reveal po nung confidential informant. Okay. Si EJ Rojas, vocalist, I support Mr. Morales. Hindi siya perfecto at open book naman ang mga kaso niya. Ang isang matatak na karakter niya, walang ebidensya na korap siya. Yan din po ang panindigan na paniniwala ng napakaraming milyong-milyong Pilipino na sumasaludo sa inyo ngayon, Mr. Morales. Okay? Kimigo Teves, bakit test kit pa lang ginamit sa drug test? Di ba siya sa laboratory test? Hindi din sinabi if nag-pass lang ba ng specimen o yung standard na need bantayan habang naihi. I don't think may alam po kayo dyan no? Opo, technical po yan Oo, hindi po masasagot yan ni Agent Morales. Okay? Sally Javier, tuloy
Tuloy lang po, Mr. Morales, sir. Diretso lang po sa pagsasabi ng totoo. Kailangan po lumabas ang tunay at makapag-drug test si PBBM. Pag ayaw niya talaga, ibig sabihin hanggang ngayon, gumagamit pa siya. Yan po si Tama Sally po. Javier. Okay. California citizen, 5 daw ang confidential informants ayon kay Maharlika. Ang isa patay na daw, pero ang 4 buhay pa. Tapos ang isa ay, sa 4 ay malapit kay Maricel Soriano at anak-anakan niya. Yan daw po ay sabi ni Maharlika. No? Pero ayaw mag-comment ni Agent Morales dyan, no? Dahil sinabi na niya ang dahilan. Pinangangalagaan niya yung mga informant. Rino de los Reyes, paalala kay Sir Morales, sabihin niya sa susunod na hearing ang ganito, hindi ako manghuhula sa magiging presidente si BBM noong 2012 para gumawa ako ng pre-op na yan noong 2012 at sirain ko ito ngayon. Oo nga naman po, wala namang idea. Yan nga po yung isa doon sa dahilan kaya po ako rin sumulat. At saka yan din po yung dahilan kaya ang gusto nung boss ko dati, itinay na lang namin. Kaya nga ang sabi ko, kung ba, Marcos yung nandiang subject, ako na lang maiiwan sa ere, ako na lang andito ako sa labas. Unfair naman, may pamilya din ako. Ayun, ganito ngayon ang dinadanas ko. Okay. Okay. Si Bong Perez, what Jinggoy did is nag-aabogado kay BBM instead of being neutral. Masyado kasing halata. Okay? Tapos, Francis Villanueva, great job, Spox. That's the proper way to elicit information from Jojo Morales. Kasi po, pinag-uusapan yung impormasyon na nai-report sa kanya. Kung ano-ano mga pinag-uusapan ng mga senador, ewan ko ba, kayo kasi, hindi nyo ako pinanalo eh. Ayan. Si Thon, Jinggoy was saying sinungaling si Mr. JM. Di naman yata baliw si Mr. Morales, sacrifice himself and his family for this matter. Sana naisip ni Jinggoy yun, kaso he was defensive kasi. Opo, that's why I think it's really unfair yung ginagawa nila kay Agent Morales dahil po pwede siyang patayin, gurgurin ng kanyang mga karaban dahil sa ginawa niya, no? And he doesn't deserve what he has been called, no, by the senators. California citizen, kung ako si Senator Bato, pinakontempt ko ba yung sinungaling na doktor ng St. Luke's at yung Enriquez at Picoy? In fairness naman po, yung pong Romeo Enriquez na dati kong kasamahan sa PIDEA, nagsabi naman siya, hindi naman niya dininay at yung nagulat nga po ako, tumayo siya dun sa kumbaga sa pinatotohanan po niya na talagang nagkaroon po ng gano'n. Opo. In-invoke niya kanyang pananampalataya na nagsasabi siya ng totoo. Opo. At yan po, maayos po na tao yan, si Romy Enriquez, at isa po yan doon sa mga inapi ng PIDEA. Ito, sabi ni DH3NZ1, hindi ba pwede executive session kay Sen Bato mo sabihin? Kung sasabihan ko si Senator Bato na mag-executive session para doon sa identity ng confidential informant, payag ba ho kayo? Hindi din po. Hindi rin po. Kasi kung mismong confidential informant ang magsasabi or ibang tao ang makakatuklas, sa kanila po manggagaling, wala po akong dadalahin. Pero kapag po ako magsabi, tao pa rin po si Senator Bato. Maaring may kaibigan siya at yung kaibigan niya may kaibigan pa rin. At yung kaibigan niya may kaibigan pa rin. At maaring ikapahamak nung mismong confidential informant. Okay, Annalyn Morit, pakisabi kay Sir MJ na wag siyang kumain o uminom pag nasa session. Ingat talaga siya, Sir OFW here. Concerned po sa safety ninyo. Alfonso Cortez, nasa witness protection na po ba si Sir Jonathan Morales? Paki-point out kay Senator Bato today. Te-text ko po si Senator Bato right after this broadcast na baka dapat ipasok kayo sa witness protection program. Okay, Malaysia Neurofibromatosis Channel. May God protect Mr. Jonathan Morales. It's not just a battle exposing wicked people power. It's only the tip of the iceberg. Okay. Kennedy S. Wagen, Sir Harry, pwede po bang idulog din sa ICC ang kasong yan, ang issue ng drug sa presidente at yung kidnapping ni Lam? Tignan po natin kung buksan pa po ang usapin sa ICC ng DOJ. Okay. Well, maraming salamat po sa inyong mga komento. Meron pa, Dots TV last, no? Na nilihis ang issue, bakit hindi na i-play ang video na napag-usap ni Sir Jonathan Morales at ng emisaryo ni James Kumar at FL na may pagbabantayan sa buhay ni Sir JM. Dapat imbestigahan si James Kumar. Di ba po na-i-play naman yung video? Na-i-play naman, no? Na-i-play naman po kanina. Na-i-play. Kasi hindi ko siya natapos pero napanood ko naman, no?
So anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento at syempre po, ang ating pakay ay para iparating po sa inyo, Agent Morales. Saludo po ang sambayanan sa inyo. At bagamat kayo po ay may mga pagkakataon na ang pakiramdam nyo kayo nag-iisa, hindi po. Nasa likod nyo po kami at magugulat po kayo sa aming mga maitutulong sa inyo. Mula po ngayon, isipin ninyo, inampun na kayo ng sambayan ng Pilipino. At kami na po ang magbibigay protection sa inyo. Pangako po yan. Okay? Maraming salamat po. We are an ever grateful nation. Kailangan po natin na mas marami pang Agent Morales. Thank you. God bless. Maraming salamat po.